Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga sa pindi umano sa mundo ng social media. Tila nagsalita na nga si former President Rodrigo Duterte at talagang pinahiya nga itong si Tambaluslos at si Kuting ng Norte. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang pinatunayan kung gaano nga ba talaga kapulboroning itong si Kuting ng Norte at kasama pa si Lysis Mags at Tampa at iba pang mga pulpolitiko na tila na babagal na rin sila sa pulburon. Dito nga natin makikita mga kaibigan ayon nga sa naging batikos at banat ni former President Rodrigo Duterte na kaya hindi nila mapuksa-puksa ang mga pulburon dito sa bansang Pilipinas ay dahil sa mismo ang mastermind at protector neto. Kaya naman hindi nila pinipikialaman at hinahayaan lamang na masira ang buhay ng kabataan. Well mga kaibigan, ito nga ang nakakalungkot na katotohanan na kung sino pa ang inaasahan ng taong bayan na tutulad sa kanyang ama at talagang paglilingkuran ang bansa nating Pilipinas ay tila kabaliktaran nga ang nangyari dahil di umano sa ginagawa ni Kuting na ito na tila nagpapaalila nga kay Kuting ng Norte at Tamba at iba pang mga pulpolitiko na tila hawak nga sa leeg dahil wala nga itong leadership, wala itong kredibilidad para mamuno sa bansang Pilipinas. Well mga kaibigan, hindi nga natin masisisi ang ating mga kababayang Pinoy na talagang batikusin itong si Kuting na ito dahil kung titignan at pag-aaralan natin, halos magdadalawang taon na siyang nakaupo ay wala pa rin nangyayari sa bansang Pilipinas kung di kalokohan, mga kriminal at pulburon na lamang. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video at kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Kaibigan, Duterte denies meetings with the AFP regarding the stub, plot versus BBM administration. Sabi niya, sino bang, sabi po ni Duterte, sino bang GONG or alam nyo na ibig sabihin nun, police ang nakikipag-meeting sa akin sa desktop. You must be crazy. What do you think? What do I think sa ganyang mga balita? It's all in the mind. Ang sabi niya dito mga kaibigan, ito po ang pinaka-highlights ngayon guys na sinabi po ni Digong. Ito, makinig kayong mabuti mga kaibigan. I am comfortable with President Marcos. Comfortable daw siya kumbaga komportable daw siya mga kaibigan with President Marcos. Why should I replace him? And who I am to replace him in this time of my life? Yan po ang kanyang binitawang salita mga kaibigan ng ating mahal na Tatay Digong. Kung ako naman ang magre-react dito guys, talagang itong tatay natin mga kaibigan, gusto lang niya guys, gusto lang niya manahimik siguro, gusto niya ng tahimik, ayaw na siguro niya ng gulo. Kasi alam naman niya mga kaibigan na si VP Sara po ay under po ng administration. Yan po ang tingin ko dito, kasi nga mga kaibigan, as former president, alam niya kasi guys kung anong mga ginagawa Alam niya ang hirap na maging pangulo, kaya siguro niya sinabi yan. Or, pwede rin natin, kaya nga sabi ko sa inyo, dahil nga kay VP Sara, doon ka kay adik na president. marami na namang basher. Alam nyo, yung mga basher, natutuwa pa sila. Tuwang-tuwa sila ngayon mga kaibigan. Kumbaga, para silang nanalo nanalo sa loto. Di ba? Kasi, kung kilala nyo si Tatay Digong, di ba? Kung kilala nyo si former President Duterte, yung mga galawan niya mga kaibigan, kung talagang nasubaybayan nyo siya, yan talaga ang tactics niya guys Ganun talaga siya makipaglaro Kasi nga matalino, abogado, marami ng experience sa politics. Hindi basta-basta yan si Digong po. Hindi basta-basta yan na parang ibibigay ka lang, ilalaglag ka niya, basta-basta lang. Hindi po ganun si Digong Yun ang pagkakakilala ko sa kanya.
So, malamang sa malamang mga kaibigan, talagang ito po ay desisyon niya. Kaya kailangan po guys, respetuhin na lang natin si tatay, no? Sabi nga nila, kalabaw lang ang tumatanda, malay natin, di ba? Malay natin. Baka tama tayo. Yung 2016, sinabi niya na hindi siya tatakbo. Pero bigla siyang tumakbo. Malay natin. Bigla na naman po mag-change ang kanyang mind. Kasi po, si Tatay Digong po mga kaibigan, maano po, no, yung pakiramdam niya guys, matalas. Boss Pudi, pwede my stage comeback in politics if inday in a chaotic situation. Jerry and Sean, yes, pwede mangyari yan. Jerry and Sean. Sa amin namang Kayaw Senior, kung totoo man yan, ilabas nyo na para magkaalaman na, para malaman na ng taong bayan. Kaya nga, yun din, dapat nga talaga, ilabas na talaga yan, yung video na yan. Kasi nga, sabi nyo nga, di ba, nag-aantay kayo ng tamang panahon para ilabas ang video. O, ito na siguro yung tamang panahon kasi dininay na ni Pangulong Duterte na walang video. O, para magkaalaman na, ilabas ang video! Ito ba po ang isa niya mga statement, guys? Ang sabi niya dito mga kaibigan ni Tatay Diggs, basahin lang natin guys para ano. It is very important that however rotten the system is, it is up to the people in the peaceful ways and means to initiate the reforms either to the Constitutional Convention or Congress, converting itself into a constituent assembly. Our country must survive. Our country must continue, must have continuity, must have stability, not only for us, but for our children. That this stub is not a solution, no? That cannot guarantee stability not for ourselves, but for the next generation. Hindi ako papayag mag-change tayo tapos magkaroon ng spasm. Kumbaga mga kaibigan, ayaw niya ng gulo guys. Ayaw po talaga ng gulo ni Duterte. Kasi nga, syempre, naaawa din siya sa atin. Di ba? Yun talaga ang tingin ko dyan. So, kayo din mga kaibigan, ano sa palagay nyo? Na itong mga pronouncement po ni Duterte mga kaibigan na talaga nakakagulat, no? Nakakabulaga. Maraming na kuryente. Ganun talaga ang buhay hindi mo, sabi nga nila, di ba? Hindi hawak ang buhay, no? Hindi naman nila hawak ang buhay o hindi naman nila alam ang... Kasi guys, si Duterte po mga kaibigan, mahirap po i-predict yan. Magaling yan sa mga tactics lang. Hindi nila kakayanin si Duterte pagdating sa mga strategy. Wala. Wala kayo sa kalingkingan ng strategy ni Duterte. Baka hindi nyo alam. Di ba? Magaling yan dahil nga, sabi nga nila, isa siyang tawag pa nga nila, brilliant political strategist. Unang-una, fiscal. Ilang beses naging mayor, tapos naging congressman pa. Tapos, naging presidente pa. Di ba? So, ito na po, panoorin po natin ang video guys, no? Ito po yung naging controversial na video. Panoorin po natin lahat. Mayor Digong is brilliant. For now, he will just enjoy. Yes. Oo, tama. Enjoy lang, no? Enjoy lang buhay. Pero mga kaibigan, huwag po tayo mawala ng pag-asa, guys, ha? Tuloy-tuloy pa rin yung laban natin. Sabi ko nga sa inyo, di ba, kanina, sinabi ko sa intro, may video man or wala, tuloy-tuloy pa rin tayo. Kasi alam natin, guys, at hindi po nila pwedeng i-deny yan, na si Kuting po, sumusup-sup po yan. Humihit-hit pa rin po yan, no? Alam nating lahat yan. Alam po ng mga tao yan. Kahit walang video, alam natin yan. Marami na po tayong natuklasan dyan. Di ba? Kahit, syempre, di-deny nila yun. Sasabihin na naman na, may ebidensya ba kayo? Wala naman kayong video. Kaya nga, wala nga kaming video. Pero sa the way po, ang sinasabi ni Digong, ni Tatay, klarong-klaro naman. Hindi lang niya pinapangalanan. Pero yun na nga yun eh. Kasi dito din, sinabi din niya may mga mayor daw. Oh. Marami namang mga mayor dyan na gumagamit. Oh, sino yung mga mayor na yun? Ibig sabihin guys, meron talaga yan.
gumagamit talaga sila, or itong si Kuting, gumagamit talaga yan. Kaso lang, kailangan natin ng ebidensya. Yun lang po ang masasabi ko dyan. Ito na po, panoorin na po natin ang buong video, guys. Nagbigay lang akong sarili kong opinion po, no? Para lang, at least, no? Dahil sabi ko nga sa inyo, nanlumo din tayo, medyo nalungkot din tayo, guys. Pero hindi po ako nalungkot dahil dahil dun sa video na yan, hindi po, no? Nalungkot lang ako, mga kaibigan, kasi gustong-gusto ko talaga siyang tumakbo, eh. Gusto ko po siyang makapasok kahit man lang sa Senate, no? Para malakas po yung puwersa natin. Or, mas maganda kung magiging vice siya ni Sara, di ba? Si Digong. Pero anyway, ganun talagang buhay, no? Basta guys, patuloy pa rin tayo, no? Tuloy pa rin yung suporta natin. Huwag tayong bumitiw, kasi hindi kami bumitiw, no? Hanggang ngayon. Total, kung talagang meron namang video yan, kung meron namang video niya, lalabas naman yan. Kailan kaya? Siguro lalabas yan pag 2028 na. Hindi kaya? Tagal pa nun. So yun po, no? Hi Pudi, pakibati naman. Happy birthday, Mrs. ko, Jocelyn Olivero. Ay, Jocelyn Oliveros, happy birthday! Ayan, oh, happy birthday to you and Happy New Year. Ang galing naman. Chrissy Brooks, Sir Pudi, what do you think about Maharlika and some of the bloggers sa statement ni PRRD does it discredit them? Chrissy Brooks, sa sinabi po, ito guys, ito, magbibigay din ako ng reaction dyan. Buti na lang pinalaala mo sa akin, Chrissy Brooks, kasi dapat magsasalita din ako dyan, no? In behalf po sa lahat ng mga vloggers, no? Especially po, yung mga nagpakalat nitong mga ganyan-ganyan, no? O sabihin lang natin, nagpakalat ng pulburon video. Ang mga vloggers, guys, parang madaling mag-adjust, no? So, wala po na di-discredit dito. Oo. Maniwala kayo sa akin. Ang sinabi po ni Digong, mga kaibigan, na walang pulburon video, nagpapahiwatig po yan, guys, na kailangan natin, next time po, kailangan natin mag-ingat. Kasi hindi po ito patibong, hindi po ito political tactics, hindi po. Ito po'y paalaala, mga kaibigan. Para sa akin lang, ito po'y paalaala sa mga vlogger na next time kailangan mag-ingat, no? Bago siguro tayo magsalita or lalo na pag meron tayong sasabihin na meron tayong hawak na ganito, mga evidence, bago mo i-present yan or bago mo sabihin sa madla, kailangan hawak mo na or meron na para hindi ka makuryente. Yun lang ano ko dyan. Pero wala ko na discredit dito, guys, dahil alam naman natin na si Kuting ay gumagamit. Sana kung hindi siya gumagamit. Di ba? So, para sa akin, wala na discredit. Wala pong napahiya dito, wala. Kasi alam ng lahat. Kahit i-deny pa nila yan, sinabi na ni Digong yan, eh. Sa una pa lang, sinabi na niya, eh, na merong isang presidential na kandidato, di ba? Pero wala naman siyang pinangalanan. Pero yun na nga, yun, eh. Spoiled. Tapos sinabi na rin ni Cositing, Senator Cositing, Sinabi din ni Percy Lapid, nagbigay din siya ng kanyang sariling opinion. So, wala po napahiya. Siyempre, ang gusto pa rin natin, lumabas yung video. Ganon. Lahat tayo nabudol, boys. Jenny Janumay, relax, easy lang, easy. Kaya kailangan, guys, pag may mga ganyan kasi mga pasabog, kaya mag-ingat din, eh. Kaya di ba tayo dito, kailangan may source. Pag may source ka, kailangan galing sa balita or galing sa isang entity or galing sa isang write-ups na ipapakita natin dito, ipopost natin dito. Kasi pag wala kang ipapakita, guys, salita ka na ng salita dito, mahirap din yun, no? Paano mo patunayan? Di ba? Pag nagkabulyasuhan na, kaya pag nagkakaanuhan na, nagkakabistuhan na, paano mo ipapaliwanag yun? Wala ka namang hawak. Naku, paano ka? Di ba? Makukuryente ka. So yun na po ang take ko dyan, no? Basta once again, guys, this is not all about the vloggers, no? Kasi sabi ko nga sa inyo, wala po tayong pakialam sa vloggers kasi vlogger din ako,
Di ba? Kaya nga, di ba, pag may nag-aaway na vloggers, wala po tayong pakialam. Kasi hindi po yan ang ating issue. Ang issue natin sa bayan. Nakalimutan na natin yung issue na buksan ang libro. Doon dapat tayo bumalik sa buksan ang libro. Dahil nawala na tayo doon. Napunta na tayo dito sa sa pulburon video na yun. Sa totoo lang, di ba? Tama ba ako, guys? Napunta tayo sa pulburon video. Na-stuck tayo lahat doon. Oh. So, let's go back to the original issue, which is open or audit in public, buksan ang libro. Doon tayo babalik. At saka sa iba pang mga issue katulad ng SMNI, di ba? Yun talaga ang issue dito eh. Oo, no, ayo, meron din siya pasabog si Glenn Chong. Eh, hayaan nyo na. Eh, ganun talaga eh. Eh, kung mayroon talaga silang pasabog, ipasabog nyo na para... Oh, sabi naman ni Chrissy Brooks, how about pag ipalabas later, anong sagot ni PRD again? Hindi, kaya nga sabi ko nga sa inyo, ang kay Tatay Digong po guys, para siya yung ano guys eh, siya yung concern kasi siya sa taong bayan. Para siguro umano tayong lahat, kumalma tayong lahat, no? Kumalma tayong lahat. Kaya niya sinabi 'yon na walang pulburon video kasi nga siguro wala talagang pulburon video. Pero sabi ni Chris Brooks, paano nga naman pag biglang meron? Ano kayong sasabihin ni Digong? Well, sasabihin ni Digong, simple lang. Hindi ko kasi napanood eh. Oh, ganun lang sasabihin niya diyan. Malamang sa malamang. Eh hindi ko napanood yung video, bakit sasabihin meron? Oh, meron pala. Oh, sige oh. Ganun lang yan, guys. Siguro parang konting tactics lang siguro ang ginamit ni Digong dito para po lumabas yung video. O, parang ganun yan, para sa akin. Kaya niya sinabi na walang pulburon video para kung sino yung may hawak ng video, mapipilitan siyang ilabas. Kasi nga, pag hindi niya nilabas yung video, magiging fake news siya. O, yun yung strategy ko dyan. Ayun yung strategy ni Digong yan. Sa palagay ko lang sa palagay ko lang. Oo, yung tambalos-los na wala na, yung open book. Malapit na po air supply, malapit na yung hearing, no? Kaya pa abangan natin 'yan kasi yung mga Congress po nagpahinga pa. Sabi naman ni ang layo naman ng libro sa pulburon, kaloka. Ay, nako. Yes, Boss Bell, I agree. Kasi nga si Digong, guys, magaling yan eh. Magaling yan maglaro. Sus, Maria Josep, para na hindi nyo naman kilala si Digong. Isa pa to, may nakapasok, puro kayo fake news. Anong fake news eh? Kaya nga ini-explain eh, tapos sasabihin mo fake news. Talaga kayo? Kayo ang fake news. Puro kayo fake news. Anong fake news doon? Kaya nga kami nag-explain dito. Di ba? Ito, panoorin po natin si Tatay Digong para may masmasan tong basher na to. 9 months to the filing of certificates of candidacy. Do you consider yourself a retired politician or are you running again for mayor? I retired. But you said that in 2016. Wala na ako. I'm telling you the truth, wala na ako. Mayor, ayoko patulan to pero narinig ko kanina si Attorney Harry Roque talagang nagsalita at nagtanong din. Hindi po vlogger Maharlika in social media is masyadong sikat ngayon yung sinabi niya. May video daw siya na si BBM nag-ano ng pulburon, yung isyong pulburon, and ang nagbibigay daw si Justice Secretary at ang bumibili ay si First Lady. How do you feel? Pinigilan nila yung kay Inday nga, ang ganda ng purpose, tapos million lang yung pinag-uusapan natin doon. Ito billions po yung halaga. Why? Do you know why? Bakit po na-approve na hindi nila nalaman? Do you know why? Bakit po? Eleksyon na Eleksyon na eh. Dami talagang pasabog. Ito na po ang buong video. They say
Those and they say they are the stupid people saying these are the things that they would like to. Dumaan ako pagka-presidente, I have had my days of fun and glory. Hindi ko na kailangan balikan yun. Pumasok ako sa presidency na kilala ninyo ako. Lumabas ako sa presidente, kilala ninyo ako. I went to Manila to become the president, to rule over this land, living that old house there in Doña Luisa. I finished my term. Bumalik ako sa Doña Luisa. Given the circumstances and talks which you said have nothing to do with it, you're fine with yourself, how do you ask the Filipino people to unite for a common good at this point in time, sir? Well, let others do it. I'm through. Ibig sabihin, Hoy Cordapia, ganito yan, tapos na ako. I have my time. I was given a time to be there to contribute something to my country. Tapos na. Wala. Okay, let's give an chance, yes? Yes, go ahead. Yes, Mayor, Sige kam lang yung Grace Ugans. first question, naman the question. First question is reaction or statement sa mga nangyayari kay BP Sara. But what, BP Sara? Mga pangitipid sa budget, and mga nangyayari sa mga. Well, I cannot at this time be an active participant in politics. It's all politics. It's governance and politics, which are the problems. You cannot remove politics. She has to, at this time, be on her own. The second question po. Reaction na sinabi ni Senator Coco Pimentel na tapos na ang honeymoon stage ng Marcos at Duterte dahil Romualdez. Honeymoon stage ng Marcos and Duterte. Wala man kami yung tanin mo, hindi mo kami kasintahan. There never was in the sense that sabihin ko talaga the best of every relationship political. Describe the relationship now between the Duterte and the Marcos. If you are going to describe it. Me and the President, let us simplify. Ako ang Presidente. Wala. Tapos na ako. So, I have nothing to do with him. And apparently, he has nothing to do with me. But, wala. Malayo na masyado ako. Ayaw ko nang makialam. Okay, yes, Carl. Yeah. Good evening. Uy, nabanho man is it one? Carl. Nabanho ganito ka. The resurrection of... It's almost 9 months. Can you use the microphone? I cannot really hear you. You know, you have to be either you have to be patient with me, or you have Okay, to forgive me sige po. because I'm getting really old. It is Okay. 9 months to the filing of certificates of candidacy. Do you consider yourself a retired politician, or are Yes. you running again for mayor? I retired. But you said that in 2016. Wala na ako. I'm telling you the truth, wala na ako. So who will run for mayor? Your son again? I don't know. I really do not know. But
wala na ako. Hindi ko na kaya. Ako, I can only answer for myself. Alam mo, Carol, basi ginusto ko man, hindi na kaya ng katawan ko. At hindi, why do I have to make some pretensions here? Kung hindi mo na kaya, huwag ka nang, para ka magpasungkod-sungkod ka pa dyan ng mga mayor na nakita mo, nakikay na ako. May watered me sa kakasimplang sa motor. Payback time. What about your political party? What, PDP? You only have a few remaining members. Ay, tatanungin ko pa sila because we have to make a stand. I think that itong sa my advice to my party, I said I have to confer with them, but they have to decide on it also. Na kung kailan gusto nila kayo mag-usap, ito yung itong 400 million. Yan, isa yan. So there is itong Plan Chacha. Proposal maybe this year, or proposal and Chacha together after hindi ako sangayon. We have a good constitution. There is absolutely, I find it. Dito nga natin makikita mga kaibigan ang kalokohan nga talaga ni Kuting na ito na talagang nagmamagaling ay talagang tunay pala na pulboronic nga ito. Dito nga natin makikita mga kaibigan na ginagamit na nga ang mga opisyalis ng ating gobyerno para patumbain at pabagsakin ang nagsisiwalat nga di umano na siya nga raw ay bangag at talagang pulboronic. Dito natin makikita mga kaibigan na kung bakit mo ipapalinis kung hindi ka naman guilty, ay talagang hindi mo dapat ito gawin. Ngunit dahil nga sa kanyang kagiltihan ay talagang gagawin niya at gagamitin niya ang salapi. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pag-support.